Kabulgar, isang araw na naman po na may makakapanayam tayo at makakasama dito sa ating kabulgaran niya. Ngayon ay most in demand, tama ba? Na celebrity endorser. Dahil ito nga, kapipirma lang po niya ng bagong kontrata para sa pagiging endorser ng Barley product na Reels and Face. I-welcome po natin mga kabulgar ang ating very idol na si Diego ng Bubble Gum. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Parang napakamahiyain ni Diego. Parang hindi ikaw yung Diego na napapanood namin sa Bubble Gum. Medyo na-tense ako kasi first time ko na mag-endorse ng product. Sobrang overwhelmed, hindi pa rin ako makapaniwala. Ayun na nga, first time po ni Diego, first ever endorsement niya ng Barley products. So ngayon Diego, after ilang taon ka na sa Bubble Gum, ilang taon ka na sa showbiz? More than 20 years? 29 years? Yes, we're celebrating our anniversary on the 17th. Ay, ang bongga. So, sa almost 30 years mo sa showbiz, ngayon ka palang nagkaroon ng endorsement. Finally. Finally! So, anong feeling ngayon na finally, ito na nga dumating na yung pagiging, yung sabi nga time mo, para ikaw naman din yung mag-endorse? Yung product kasi is masyadong marami siyang benefits. Like, sa kagaya ko na hindi naman bumabata, sabi mo nga, 30 years na ako sa showbiz. So ito yung mga product na kailangan natin sa anti-stress, good sa blood, cholesterol, diabetes. Maraming benefits yung product. Kailangan ko to personally, kaya gusto kong i-endorse talaga ito. Ang bongga, Diego, kasi almost 30 years mo sa industry. Sabi nga ng mga komedyante, di ba? Bihira talaga yung umaabot ng ganun katagal. Ano sa tingin mo ang naitatak ng isang Diego Lorico para tumagal ng ganito katagal sa industry? I think yung type ng comedy ko is nakikita naman ng mga tao, hindi siya bastos. Napaka-wholesome. Parang pangmasa, pangpamilya. So, yung ordinary tao, feeling nila kaya akong i-reach. So, madali akong makipag-interact sa kanila. And yung sa sinabi mo yung mga komedyante, feeling ko nga mas tumatagal yung mga komedyante na artista. Di ba? Kahit tumanda na kasi yung mga komedyante, as long as natatawa ka sa kanila, hindi sila pagtatawaan ng mga tao. Pero sabi ko nga, hindi lahat Hindi ilan lang talaga pero kayo. mostly na I think at ito yung inumin na para sa mga komedyante talaga. Naipasok mo talaga yan, Yes, Diego. Barley. Pero Diego, pwede bang i-share mo sa amin, bago ka naging komedyante, ano si Diego Lorico? At ano yung buhay mo? Ano yung naging inspiration sa'yo para makapasok sa show? Actually, nag-umpisa ako as production assistant sa TV5. PA sa production na gumagawa ng e-youth board, nag-ID, nag-ahati ng script, kasi during that time, yung PA Manila kasi... paper pa yata. So maraming workload yung PA noon. Hindi kagaya ngayon kasi marami nang hina-hire. Marami nang magtatrabaho sa production. So paper na kanya-kanya ng assignment, meron ng segment producer. Noon walang kasing ganon. All around ka? All around ako. So, yung show ko noon, sitcom. Okay. Nabida si? Ogie at si Bina Morales. Bina Morales. So that time si Ogie, nag-production ako, artist. Tapos, lumipat ako sa GMA. Nagkaroon kami ng project na parang birthday celebration ni Kuya Jer. Yung EP namin, yung executive producer ng show, pumunta siya sa GMA for that project. Sinama niya kami. So from there, may nakilala ako from GMA and eventually naging manager ko for a while. Si Rams David. Siya yung nagsabi sa akin na magstay sa GMA. GMA 7? Yes, sabi niya magstay na lang daw ako. So hindi na ako bumalik ng TV5. So, nung nasa GMA na ako, actually 1 year din ako naghintay kasi that time wala pang mga regular. Pero sinasama niya na ako sa mga racket-racket. So, as production assistant. Tapos, nung nagkaroon ng 1995, may 3 show na ilo-launch ang GMA. Yung Inside Showbiz, Startup, then Bubble Gum. So,
So, Pero as production assistant. assistant as PA. So, ako yung unang PA ng show. Medyo na ano ko kasi sayang, nangihinayang ako na kasi gusto ko start off. So, from comedy naman, galing naman ako ng Bina. So, nakarating ako ng GMA Bubblegum. So, okay na rin kaysa wala akong trabaho that time. So, yun yung first show ko sa, regular show ko sa GMA. Tapos, nag-start ako as PA. Then, naging segment producer ako. Then, after nun, associate producer. Nung nag-PPA ako, lumalabas-labas na ako kasi pag taping kasi maraming ano mga extra, padaan-daan, kailangan ng crowd. So, para mabilis lang yung taping, ikaw na yung sumasama na kami. Tapos, siguro yung director namin that time, kasi may isang sketch na kailangan nila ng isang character. So, feeling ko hindi bagay sa mga artista kasi magaganda sila. O kailangan hindi kagandahan. So, ako yung ikaw yung napili. So, parang natuwa yung director na, ay, kaya niya pala sigurong mag-deliver. So, naulit siya ng naulit hanggang nagkaroon kami ng segment na as a matter of fact, ito yung mga one-liner, tapos pag nagkamali, hampasin ng dyaryo. So, doon nag-umpisa, tapos sumasali na ako sa mga music video ni Michael B, gano'n. Tapos, hanggang nagkaroon ako ng sariling segment. Marami akong naging segment sa Bubblegum na ako lang Like yung mga one-liner, athlete, yan. Yung athlete yung pinaka doon ako nakilala. Yun yung tumatak talaga sa iyo. Parang pag nakikita ko ng mga bata, ay si athlete to. Pero nakita mo ba yung sarili mo, Jeko, na someday magiging komedyante ka, magiging artista ka? Hindi, actually, lahat yan by accident. Unang-una, hindi ko pinangarap talaga at hindi naman pumasok sa isip. At hanggang ngayon, hindi ko naman iniisip din. Kaya lang, siguro, destiny talaga na mangyari yun. Pero, hindi ko iniisip talaga kasi nagtatrabaho pa rin naman ako sa production. Nakagawa ko ng maraming pelikula. Kasama ko na si Vic Soto, sila Eddie Garcia, dati pa yung Reyna, sila Ai, may Ronnie Riquez. So, gumawa na rin ako ng movie sa Riga, Diva. Na-experience ko naman yung mga ganun. So ngayon na maganda yung tinatahak ng career mo, saan mo nakita papunta yung isang Jeko? Actually, nag-enjoy na lang ako kasi feeling ko nga, Pero since, ayan, may mga opportunity. Na may bago kang endorsement ka. Na dumarating, siguro niyayakap ko na lang siya as blessing. Dapat i-enjoy ko na. And may spread ko yung news sa mga tao na I'm sharing this product to you na sana tangkilikin nyo dahil ito ay makakatulong sa inyo. Sa Bubblegum, pag-usapan natin siya, kasi ang tagal mo na dito sa Bubblegum. 29 years. So 29 years mo sa Bubblegum. Kumusta yung ang daming pumasok, nawala, nagpalit-palit ng mga characters, ng cast? Paano yung pakikitungo mo sa kanila, pakikitungo nila sa kanila? Actually, wala namang nagbago. Ganun pa rin. Ngayon kasi, hindi naman ako pinakilala as main cast ng Bubblegum this season. Kasi, I work there as associate producer. So, yung mga scene ko dyan ngayon, pasulpot-sulpot na. So, para at least hindi pa rin ako makalimutan ng mga tao na nandiyan pa rin ako sa Bubblegum. Ayun. Pero ikaw ba nararamdaman mo na sa pagiging associate producer mo ngayon, may level up ka pa? Nag-aambisyon ka pa ba na maging one day ikaw naman maging director? Hindi naman. Hindi ko na iniisip yun. Actually, ni-enjoy ko to kasi half ng buhay ko parang na-dedicate ko na sa Bubblegum. So, gusto ko hanggang matapos yung Bubblegum. So, yun yung ko. Sana mangyari yun na hanggat may Bubblegum, nandito ako. And patuloy akong magpapasaya ng mga tao. Jeko, nakilala ka bilang parang sinasabi na pambansang muso. Pag sinasabi nila sa'yo yun, na-hurt ka ba? Hindi. Kasi, unang-una, hindi naman siya naging disadvantage. And, as a matter of fact, ito yung naging
ano ko, weapon para makilala ng mga tao. Lucky charm. Lucky charm. So, bakit ako ma-open? Ito yun eh. Ito na yun. Ibinigay naman to ng Diyos. And hindi siya naman naging disadvantage at all. So, na-appreciate naman ng mga tao. So, ba't ka ma-open? In fact, sabi nga nila, yan ang nagpayaman sa'yo. Ay, hindi naman ako mayaman. Hindi ako mayaman, promise. Marami akong kaibigan. Ayun. At marami akong tinutulungan. I have my feeding program monthly na ginagawa ko sa iba-ibang lugar. With the help of my friends, nandyan sila tumutulong. Kada station, Rural Life, lahat yan, mga kaibigan ko, Arby's, Mga tinutulungan mo lang yes, for si Kuya free. Jun, Esturco. Ayan, mga kaibigan natin yan na tumutulong sa feeding program. At syempre, yung team athlete, kaya nandiyan sila Mariel, sila Queen, sila yung ibang mga kasama ko sa Bigo, sa live streaming. Jackie Rice, palagi akong nakasuporta sa akin yan. And yung si Anika, yung mga friends ko, si Tony Coraza, yan aking, palagi kong kasama sa mga feeding program ko. Sana yung Bulgar, minsan dumalaw kayo sa feeding program ko para makita nyo yung ginagawa namin. And at least ma-witness. Pero para magpa-feeding program ka, Jego, syempre sinasabi nila, naku, mukhang stable niya talaga si Jego. Ay, hindi. This is a combined effort naman. Hindi ko naman solo to. Marami kami nagtutulong-tulong dito. Mahirap, yung monthly. Mahirap yun, hindi ko kakayanin yun. Wala po akong sapat na kakayahan. Pero bilang Ako lang pala yung nagiging mukha. Pero maraming tumutulong. Pero Jego, sa 29 years mo sa industry and sa bubble gum, ano na yung mga naipundar at naipagmamalaki? Yun lang nga ang naipundar ko lang is pagmamahal. Pagmamahal lang talaga. Marami po akong kaibigan na nagmamahal sa akin. And masaya na ako doon. Okay na ako doon. So ano po yung mga pangarap mo? Pangarap ko ay makatagpo ng somebody. Wala ko ba? Wala talaga, promise. Hindi yata ako minaya. Marami, meron ka kilala, grabe ka. Hindi, nagkaroon kasi ako ng past. Kami, 10 years or 11 years yata kami. Siyempre, alam mo naman yung relasyon na ganito, hindi naman talaga siya forever. Pero, hindi ko siya tinuturing na masamang pangyayari sa buhay ko. Kasi I learned from it, at saka nagmahal ako eh. So, ayan. Pero kung hindi mo naman nga masama yung Jego, ano lang nangyari dun sa 10 years na yun? Ngayon ba friends pa rin kayo? And nasa na yung guy? Nandiyan pa rin ba siya? At May pamilya na eh, kaya wag na natin. Gusto ko na maging masaya siya. And umaasa ka ba na one day may darating na Prince Charming sa buhay na will stick with you through the end? hindi ko na iniisip yun kasi pag may darating talaga, di ba? Diba? Swerte nga ni Vice Ganda eh, may ayos siya. Yes, katulad di ba? Ayan, may kinasal siya. Actually, natutuwa ako doon kasi maraming masayang tao, maraming sumasaya. So, na-inspire ka ba sa nangyari sa Natrapos? Oo naman, kung ako lang merong kakayahan na gano'n, I'll do the same. Gagawin ko rin yung ginawa niya. Hindi kasi ang magmahal eh. Alam mo yun, magiging mayaman ka, marami kang pera, pero magiging empty pa rin lahat. Yung wala kang talagang magmamahal. So, aanin mo naman yung maraming pera kung habang buhay ka namang malungkot. Gusto ko mamamatay ka ng malungkot, okay na walang pera basta masaya ka. Yun lang yun. So, okay ka pa rin. Hindi ka naman nadala. Hindi ako nadadala at hindi ako mapapagod magmahal. Hindi ako hihinto magmahal. Ang ganda noon, sinabi niya hindi siya hihinto na magmahal. Yes. So, ano may papayo mo ng Jego sa mga katulad mo na ayaw huminto sa pagmahal sa kanila ng mga pinagdaanan mo? Kasi lahat naman ng tao nagkakamali, nadarapa. Pero from there, dapat natututo tayong gumangon. We learn from experience. Basta palagi lang may pag-ibig sa puso natin. Huwag tayong hihinto magmahal kasi yun lang yung tanging paraan para maging masaya tayo. Hindi tayo magiging masaya dahil lang sa mga material. May iPhone tayo, may mga kotse, pero pagdating ng gabi, nag-iisa ka, nag-iisip ka saan ba
pupunta lahat ng to, di ba? Lahat tayo mamamatay. So gusto mo bang mamatay na malungkot o mamatay na nakangiti? Mamatay ng maraming boilers. Kaya, yun ang masaya doon. Maraming salamat, Diego, sa iyong pagpapanggap sa amin ng Thank you rin po. Ayan, ayan. Happy anniversary sa Bubble Gum. Wow! Kailan ang anniversary mo ba? November 17 po. And 2 parts po yung airing, November 17 at November 24. Kami na mag-anniversary. Wow, happy anniversary sa Bulgar. Happy 33rd anniversary sa Bulgar. Ayan po, dati talaga fans po ako ng Bulgar.